Okay guys, so meron tayong susubukang i-repair ngayon, no? Sharp ito guys, 110, I mean 120, no? Galing yata to ng US. So LC siya, ibig sabihin sharp ito. Ngayon, naisaksak kasi sa 220, sumabog kasi 120 siya, no? Ngayon, tinitingnan ko yung kanyang harap. Mukhang alanganin pa yung LCD niya kasi parang nagpupuna sila ng basa. So, ang naisip ko, kapag nabuhay ito, baka may tama pa sa LCD, sana wala. So, sisimulan ko muna guys na baklasin ito. Okay, simulan nating baklasin. Sana okay pa yung LCD nito para hindi sayang yung pagod. Gumamit pa lang ako guys ng dito, ng barena na pang baklas kasi sumasakit na yung kamay ko kakaikot-ikot. Ito nga pala guys yung shop ko na napakakalat, papakita ko sa inyo. Kasi mag-isa lang ako dito guys sa shop. Yung mga gustong mag-aral ng electronics na malapit sa akin, pwede dito kung gusto nyo. Basta mababait lang kayo kasi masisira yung shop natin. So ito guys, fast forward lang natin to. Pakita ko lang sa inyo na first time ko lang itong bubuksan at hindi ko pa nakita yung loob nito. Baka kasi sabihin nyo na nabuksan ko na ito, tapos iba-vlog ko. Hindi ko pa binubuksan ito, ngayon lang. Meron pa palang mga tornilyo dito sa ilalim. Akala ko wala na. So inisip ko na rin pala guys na gagawin ko ng gagawin ko ng 220. Total, nandito naman na to sa Pilipinas. Siguro magiging masaya yung mayari nito pag ginawa kong 220. At hindi na siya gagamit ng transformer. So okay guys, ito na kanyang laman. Nakita ko na guys yung problema niya. Pero pakita ko muna sa inyo yung LCD ginamit is 40 inches. So ito siya yung capacitor niya lumobo. Ayan dahil nga nasaksak sa 220. Ang range kasi ng capacitor niya is 250 volts lang. So plano ko gagawin ko siyang 220 pero palitan muna natin yan mamaya. Okay guys, bago ko palitan, pakita ko muna yung oscillator na ginamit niya o PWM is parehas dun sa Devant. Sa mga gumagawa dyan is alam na nilang parehas yan. So ngayon guys, pinalitan ko naman yung capacitor nito para pwede na siya sa 220 volts na AC. Ngayon isasalpa ko muna guys para mabilis tayo. Ito guys, nisalpa ko na. Ito yung saksakan na DIY ko. Pakita ko sa inyo, nagagamit muna tayo ng 118 volts na AC. Sinaksak ko na guys. So, meron na siyang konsumo. And then, nagre-red na rin yung kanyang power button. Sana tagumpay ito, Okay, so umilaw siya nung pinower ko. Tingnan natin. Okay pa yung LCD niya guys. Buhay pa. So, plano kong gawing 220 ito. Tingnan natin kung pwede. Wala pa akong ibang pinalitan dyan guys, kundi capacitor pa lang. Okay, so try ko muna nga pala guys kung umiinit siya sa 110. Dito guys, base sa 110 na saksakan natin, I mean 118 volt AC, yung PTC lang yung umiinit. Ayun nakita nyo yung sa may kulay red na yan. Siya lang yung umiinit. And then yung yellow guys, ay yung 41 ay regulator yon So maabot siya ng 41-42 yung regulator. Patakbuhin lang natin to ng ilang minuto. Titingnan natin kung magbabago pa yung temperature. Subukan ko lang muna. Ikot-ikot lang muna tayo. Ito guys, umiinit yung sa may bandang amplifier kasi hindi ko nakabit yung speaker. So, obserbahan ko lang muna to sa 110. I mean 118. Pero 110 yun So, ito naman siya guys. Itatry ko ngayon. Isaksak sa 220 naman ngayon. Ayan guys. So, 234 volts. Saksak natin. Yan, power. So, na-power ko na. 220 na tayo ngayon guys Okay, meron siyang red na standby. Then kanina nakita nyo, umabot lang tayo ng
42 degrees. Ngayon susubukan natin to na tingnan yung init niya, kung hanggang saan yung init niya habang umaandar. Ito guys, umaandar na siya, 220 volts na tayo hindi na tayo 120 volts or 110. So naka-direct na tayo saksakan. 220 volts na tayo, umaandar siya, walang pinalitan kundi capacitor lang. So guys, ito yung init niya, no. Kung mapapansin nyo, yung red na cross is regulator na yung sinusundan niya, hindi na yung PTC. Kasi yung PTC, puntahan natin siya. Itong PTC na yan is nasa around 45 siya, no. So nagpi-50 degrees guys yung regulator sa 220 volts. Okay guys, kailangan natin lagyan to ng heatsink, no. Maabot kasi siya ng 50. So ito guys, nilagyan ko na siya ng heatsink, tapos sisilipin natin yung regulator. Nilagay ko na rin yung speaker, kaya nandyan yung takip guys, no. Then umaandar na yan guys, kanina pa mga 1 minute siguro. Sinaksa ko na siya sa 220. Direct na guys, hindi na tayo gumamit ng aparatong pang voltage check. So diretso na tayo 220. Sa mga hindi naniniwala nga pala, ulitin natin, no. So ito yung voltage checker natin, no. Saksa ko, yaandar siya. Ayan lang guys, oh. So meron siyang 234, doon tayo sumaksak sa kanya, katabi niya. Okay, so ito, tingnan natin kung iinit siya. So hindi ko pa tinatanggal sa saksakan niyan guys, Ngayon titingnan na natin siya kung iinit. Ito, may ilaw pa rin. Okay guys, ito na, titingnan ko na kung umiinit siya sa 220 na mayroong kasamang heatsink. So top board pa lang yung nakita nyo. Andito na tayo ngayon sa board nya. So yung PTC ulit ang pinuntahan ng red. Naging 40 plus na naman yung regulator, kasi meron akong heatsink na nilagay dyan. Okay, so normal na, pwede siya sa 220. So may advice ko sa inyo guys na pwede nyong gamitin to sa 220. Basta lagyan nyo lang ng heatsink, huwag nyo kakalimutan. So testing ko na to ngayon guys. Ito na siya, no. Okay, very good na to. Pwede na natin itong ibigay sa customer. Happy na siya siguro dito kasi 220 na. Okay guys, so ingat guys. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out. Ang galing! Ang galing!